Ilang araw ang lumipas, tuloy-tuloy pa rin ang pagsasanay ng milisya, at napagtanto ni Greyhound na ang ordinaryong tao ay unti-unting nagiging tunay na mandirigma. Pinuri niya si Iron Axe bilang lubhang bihasang tao. Ngunit hindi lang si Iron Axe ang napansin niya, nakita rin niya si Brian at iginiit na sa husay nito sa espada, dapat itong sumapi sa milisya. Naniniwala si Greyhound na sa ganitong talento, mapapansin agad siya ni Prinsipe Roland at magiging kabalyero. Inaanyayahan ni Brian si Greyhound na sumama sa kanya, ngunit tumanggi ito. Mababang tingin si Greyhound sa sarili at mas piniling manatiling bantay ng lungsod. Kalaunan, nagtungo sila sa isang kubo sa gitna ng gubat at doon ay nakatagpo ng grupo ng mga mandirigma, kabilang ang lalaking magulo ang buhok na hindi pamilyar kay Brian. Diretsahan ng lalaking magulo ang buhok, may alok siyang trabaho sa kanila at pangakong kung sasama sila, magiging kabalyero sila. Naging interesado si Brian at pati si Greyhound. Ipinahayag nito na ang kanyang tiyuhin ay pinagkakatiwalaan ng Duke, at dahil sa paglapastangan ni Prinsipe Roland sa Duke, narito sila para sa isang misyon, pasukin ang kastilyo ng prinsipe. Agad na nagtanong si Greyhound kung pagpaslang ba sa prinsipe ang plano, ngunit itinanggi ito ng lalaki. Kung papatayin ang prinsipe, madadami ang Duke. Mas simple ang plano, sirain ang pinapahalagahan ng prinsipe, ang supply ng pagkain. Kapag nasunog ang mga nakaimbak na pagkain, magiging kabalyero sila at igagawad ng Duke ang lupa sa silangan ng kuta. Nagulantang si Brian sa plano, ngunit mariing tumutol si Greyhound. Kung susunugin ang pagkain, mamamatay ang lahat sa hangganang lungsod sa panahon ng Demon Months na maaaring tumagal ng 4 na buwan. Ayaw niyang makisangkot dito. Dahil alam na nila ang plano, naging malinaw ang pagpipilian para kay Brian at Greyhound, sumama o mamatay agad doon. Si Brian, mabilis mag-isip, nagtanong kung paano nila papasukin ang kastilyo gayong nakalak ang supply ng pagkain sa loob. Ngumiti ang lalaking magulo ang buhok at binanggit na minsan nang sinabi ni Brian ang tungkol sa lihim na lagusan patungo sa balon sa loob ng kuta ng prinsipe, at gagamitin nila ito para tahimik na makapasok. Tinanong pa nito si Brian nang may mapanuksong ngiti kung handa na ba siyang tanggapin ang alok na maging kabalyero sa ilalim ng Duke. Napatigil si Brian, halos matukso sa pangarap niyang matagal na hinahangad. Ngunit biglang sumigaw si Greyhound, tinuligsa ang lahat sa silid bilang mga baliw, iginiit na ang tunay na kabalyero ay hindi yumuyuko sa paniniil, kundi ipinagtatanggol ang mahihina kahit ibuwis ang buhay. Natauhan si Brian at napangiti sa katapatan ng kaibigan. Subalit hindi natuwa ang lalaking magulo ang buhok at sinaksak si Greyhound, na nagliyab sa galit ni Brian. Pinipigil ni Brian ang sarili, alam niyang mamamatay siya kung kikilos agad. Kaya nagkunwari siyang sumunod at ginabayan sila sa lihim na lagusan patungo sa kuta ng prinsipe. Ngunit hindi niya balak ipagkanulo si Prinsipe Roland, ang tanging nais niya ay ipaghiganti ang kaibigan. Sa pagbaba nila sa hagdan, sinamantala ni Brian ang pagkakataon, hinatak ang isa sa mga mandirigma at sabay silang bumagsak sa hagdanan. Sa silid-imbakan, hinarap niya ang mga kalaban ng puno ng galit at isa-isa silang pinabagsak. Tanging ang pumatay kay Greyhound ang natira. Ngunit bago pa niya matapos ito, may sumaksak kay Brian gamit ang rapier. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Lord Viper, kilalang kabalyero ng Longong Fortress, at sinabi niyang dito magwawakas si Brian, papasanin ang sisi ng pagtataksil at pagsunog ng supply. Sa kabila ng sugat, pilit lumaban si Brian ngunit malinaw ang lamang ni Viper sa karanasan. Ginamit nito ang sariling kapa ni Brian bilang panlilihis at ibinagsak siya sa bingit ng kamatayan. Nang akmang tatapusin na siya ni Viper, hiniling ng lalaking magulo ang buhok na siya na ang pumatay kay Brian, upang mas lalo itong magduse bago mamatay. Sa kanyang huling sandali, humingi ng paumanhin si Brian kay Greyhound dahil nabigo siyang maipaghiganti ito, sa kanya nasalayan si Nightingale na nagmamasid mula sa malayo bago mabilis na naglaho. Biglang lumitaw si Nightingale at sinabing masyadong maingay sila sa bahay ng iba at hindi maganda ang kanilang ginagawa. Tinangka ni Viper na gamitin ang parehong panlilinlang laban kay Nightingale, ngunit mas mabilis ito, pinutol niya ang braso ng lalaki sa isang iglap bago pa nito maunawaan ang nangyari. May nakakapangilabot na tingin si Nightingale habang malamig na nagsalita, kasuklam-suklam na mga daga. Lumayo kayo sa aking bagong huli, na tinutukoy si Roland. Kinabukasan, nagising si Brian at hinarap ako.
Sinubukan niyang ipaliwanag ang lahat ng nangyari, ngunit pinutol ko siya at sinabing alam ko na ang buong pangyayari. Pinuri ko siya at ipinahayag na siya ang naging bayani ng hangganang lungsod. Kasama ng lahat, ako ay yumuko bilang pasasalamat sa pagligtas niya sa libo-libong buhay. Naluha si Brian at sinabing si Greyhound ang tunay na bayani. Pinakalma ko siya at ipinang akong mabibigyan ng marangal na libing si Greyhound at hindi maghahirap ang kanyang pamilya sa pagkain. Tinanong ni Brian ang nangyari sa mga kriminal. Sinabi ko na dalawa ang nahuli ng buhay, si Viper at si Brave Butcher, at makakamtan nila ang nararapat na parusa. Nag-aalala si Barrev dahil alam niyang may malalakas na koneksyon ang mga ito. Ngumiti ako at sinabi kay Brian na pagkatapos ng Demon Months, gagawin ko siyang kabalyero. Pag-alis nila, sinabi ni Barrev na sigurado siyang si Duke Ryan ang nasa likod ng lahat. Kinumpirma ito ni Carter, dahil si Night Viper ay isa sa personal na kabalyero ni Ryan. Idinagdag pa ni Barrev na ang lalaking magulo ang buhok ay kamag-anak ni Baron Boris. Humingi ako ng gabay kay Barrev, at malinaw niyang sinabi, sa ilalim ng batas, ang mga lalaking ito ay dapat bitayin. Ngunit dahil malalim ang ugnayan nila sa Maharlika, mas piniling maghintay kung paano tutugan sina Duke Ryan at Baron Boris. Hindi nagtagal, dumating si Baron Boris, halatang balisa at takot, alam niyang napasubo siya sa maling oras. Pumasok ako at tiningnan siya ng may matinding paghamak, saka tinanong kung ano ang pakay niya. Sinubukan niyang bilhin ang kalayaan ng kanyang pamangkin na si Hills at ni Night Viper gamit ang kaong naglalaman ng 50 gintong barya, at iginiit na siya na ang haharap sa parusa ng kanyang pamangkin. Pagod na akong makita ang mukha ni Boris at tahasang tinanong kung seryoso ba siyang hinihiling na palayain ang mga kriminal, mga taong nagtangkang sunugin ang supply ng pagkain ng lungsod at pumatay sa akin. Sinubukan niyang magsinungaling at sinabing wala siyang alam sa nangyari. Tinanong ko kung may kinalaman si Duke Ryan, ngunit mariin niyang itinanggi ito. Nagkunwari akong naniwala at sinabing ituturing ko itong gawa lamang ng mga kriminal, hindi ng Duke. Natuwa si Boris, ngunit agad din itong napawi nang linawin kung bitay pa rin ang parusa sa kanila. Napilitan si Barrev na tanggapin ang bigat ng magiging epekto nito. Sinubukan pa ni Boris na humingi ng awa sa pangalan ng Diyos, ngunit agad kong sinagot na dadalhin ko sila sa Diyos upang doon sila patawarin. Iginiit ko rin na bilang kinatawan ng lungsod, obligado siyang dumalo at saksihan ang pagpapatupad ng batas. Kinabukasan, tinipon ko ang buong lungsod at ipinaliwanag ang buong pangyayari at kung bakit kailangang bitayin ang mga kriminal, ang tangkang pagpatay sa prinsipe at pagsunog ng supply ng pagkain bago ang taglamig. Ipinahayag ko rin na sina Brian at Greyhound ang mga bayani na nagligtas sa lungsod, bagaman si Greyhound ay nasawi. Sumabog sa galit ang mga tao, at isinagawa ang pagbitay sa mga kriminal. Kinagabihan, kinausap ko si Nightingale at nagpasalamat, sinabing may utang na loob ako sa kanya. Iwinaksi niya ito at sinabing ang pagtulong sa akin ay pagtulong rin sa sarili niya. Inamin kong hindi ko inasahan ang kanyang kakayahan at sinabi kong ilang beses na nagtanong si Carter tungkol sa misteryosong espesyalistang inupahan ko. Nagalit si Nightingale sa pag-aalala na baka naibunyag ko siya, ngunit nilinaw ko na ang misteryosong espesyalista ay hindi pa maaaring magpakita, hindi pa ngayon. Sinabi ni Nightingale na hindi siya kasing lakas ni Carter at ginamit lamang niya ang simpleng teknik ng self-defense ng mga mangkukulam para pabagsakin si Viper. Alam kong uulit at uulit ang ganitong mga insidente, kaya inalok ko siya na maging personal na tagapangalaga ko, 2 gintong barya kada buwan, may day off at bayad na bakasyon. Nakunat noo si Nightingale at hindi maintindihan ang bayad na bakasyon. Ipinaliwanag ko na bawat taon, may ilang araw siyang pahinga nang walang kaltas sa sahod. Unti-unti siyang nahikayat, ngunit halatang hindi pa rin lubos na maunawaan. Nag-alinlangan din siya sa aking paniniwala sa Diyos, lalo na't sa kanyang pangalan ay ipinabitay ko ang mga kriminal ngunit niligtas ko rin ang mga mangkukulam na sina Ana at Nana. Taimtim niyang tinanong, ano ba talaga ang Diyos para sa'yo, Roland? Nilinaw ko na hindi ang Diyos ang nanghuhuli ng mga mangkukulam, kundi ang simbahan. Alam kong walang kasalanan ang mga mangkukulam, at para sa akin, kahit mahirap o maharlika, ang krimen ay krimen at dapat parusahan. Idinagdag ko na sa kasaysayan, napakaraming Diyos ang sinamba ng tao, at marami ring karahasang nagawa sa kanilang pangalan. Sinabi ko na ginagawa ko lamang ang sa tingin ko'y tama para sa aking mga tao,
At kung ang tunay na Diyos ay hindi iyon mauunawaan, hindi siya tunay na Diyos. Natigilan si Nightingale sa aking sinabi. Pagkalipas ng ilang araw, dinalaw ni Brian ang puntod ng kanyang kaibigan. Ipinabatid niya na dahil dito, siya ay naging kabalyero, at isiniwalat ni Roland na isang mangkukulam ang nagligtas sa kanya gamit ang kanyang kapangyarihan. Inilapag ni Brian ang bulaklak sa puntod at buong tapang na nangakong ipagtatanggol niya ang lungsod, kahit pa ang kapalit ay ang kanyang buhay.